fears for today, not our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below, indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Excuse me. So nothing can separate us from the love of our Father in heaven. Ano mang mangyari, paalala po ito sa atin, no one can separate us from the love of Jesus. Kahit ikaw nga umalis kay Jesus, mahal ka pa rin niya. Kahit ang tao hindi naniniwala na sa mga pagsubok, lahat ng tao ay dumaranas sa mga bigat, hilahil sa buhay. Ito may makadiyos o hindi, anak man ng Diyos o hindi, totoo bang naglilingkod o hindi, lahat po yan ay may kanya-kanyang problema sa buhay. Lahat pong yan ay dumaranas dito po sa ilalim ng langit. Dito po sa ibabaw ng lupa, may kanya-kanyang kasaysayan ng tao. Dito po sa ibabaw ng lupa, may kanya-kanyang lakbayan o journey ang lahat ng taong nabubuhay sa lupa. Pero isa lang po ang pinanggalingan ng tao, alabok ng lupa. Kaya lang po ito naging tao at nabuhay dahil hiningahan ng Diyos. Tandaan po natin yan. Lahat po ay galing sa Diyos. Walang pagmamayari ang mga karamdaman, ang lahat ng mga kasamaan o hindi magmalaki sa Diyos. Kaya nga po, ito pong salita dito sa Romans 8, no, patungkol po sa kung ang Diyos ay panig sa atin, ano ang problema mo? Di ba? Lahat po tayo dumaranas sa mga patong-patong, minsan makakapal, minsan ay malalaki, minsan ay maliliit na mga unos ng buhay, problema sa buhay. Pero tandaan po natin, as long as we live here on earth, habang tayo nabubuhay dito sa lupa, hindi po yan nawawala. Pero ang pinakamaganda, habang tayo buhay sa lupang ito, mayroon tayong Diyos na inaasahan, naniniwala tayo na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay, naniniwala tayo na kung tayo hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa, at higit sa lahat, dapat ang katakutan natin ay hindi yung mga laganap na virus na yan, kahirapan, gutom, kamatayan na yan. Dapat ang ating katatakutan ay ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, ang Diyos na may-ari sa iyo at sa akin, ang Diyos na siyang may kakayanang mag-spare ng buhay mo, siyang may kakayanang mag-extend at mag-alis ng ating buhay at ng ating kaluluwa, no? Ang pumatay ng ating kaluluwa. Ang Diyos po yun, kaya siya dapat ang ating katakutan. At dapat tayo sa Kanya manumbalik, dapat ibigay natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Mga kababayan, dito sa bansang Pilipinas, ito lamang po ay panawagan ng Diyos sa atin. Hanggat hindi po tayo nagbabalik loob sa Diyos, hanggat hindi natin ibinibigay ang ating buhay sa Diyos, kailanman hindi mapaparam ang lahat ng mga dilubyong nangyayari. Na kahit saan ka sumuli ngayon, kaiba na po ang mundo natin ngayon, kaiba na ang buhay natin ngayon. Wala na yung dati. Ngayon, pinakamaganda ngayon makikita natin, itong social media, nagagamit po ito para iparating ang tinig na ninuman sa ating pamahalaan, sa ating mga loved ones, sa ating mga kaibigan, kahit saang panig sila ng mundo naroroon. We can contact them, we can communicate our friends everywhere through this social media. Pero tanda po natin, itong social media po ay ang Diyos ay nakapagsasalita rin sa atin, kagaya ngayon. Kaya po, hindi lahat po ng bagay na nandiyan sa social media dapat ay ating inilalagay natin sa ating system. Dapat higit sa lahat ay ang salita ng Diyos. Ano ba ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay Diyos mismo. Ang Diyos, huwag mong tingnan ang Diyos at hanapin kung saan. Nasa dagat, nasa kabilang dagat, o nasa langit. Wala doon ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nasa bibigyan ng tao na nangangaral. Pero hindi lahat ng nangangaral ng salita ng Diyos ay tunay na kaisa ng salita ng Diyos. Kaya dapat maintindihan natin mga kababayan, panahon na. Para sa panahong ito, ang Diyos na totoo, ang Diyos na salita ay makilala natin ng lubusan. Upang sa ganon, maalis ang takot natin sa mga virus na yan, sa Delta variant na yan, maalis ang takot natin sa kamatayan ang wala sa panahon, maalis natin ang mga takot sa gutom, sa lahat ng uri na ngayon ay tumatakot sa iyo. Takot kang mamatay. Aba, sino bang may gustong mamatay? Kahit ako, ayokong mamatay. Ngayon, alam ko na mula nung ako'y nanalig kay Kristo, wala na sa akin ang kapangyarihan ng kamatayan. Kahit itong katawang ito'y mailibing, subalit itong aking katawang ito'y muling bubuhayin. Yan ang aking pananalig. Kaya nga po, dapat mayroon kang Diyos sa iyong buhay. Dapat mayroon kang Kristo sa iyong buhay. Dapat yung salita ng Diyos na siya mismo nasa iyong puso, nasa iyong isip.
para ikaw naman ay maging malakas sa hamon, sa bawat hamon, sa daigdig na ito. Ang daming hamon sa buhay na ito. Kahirapan, hindi ko na isa-isahin. Yun nga lamang mga kababayan natin na may mga karamdaman nasa loob ng tahanan. Aba, siyempre nasa loob ng tahanan, takot pumunta sa ospital yan. Dahil alam nila, pag pumunta sa ospital, delikado. Na dati, kunting sakit lang ng ulo, takbo sa ospital ang ating mga kababayan. Ngayon, aba, hindi na halos iisang butasan ng ilong ang dinaanan ng hininga. Ayaw pa magpa-ospital. Bakit? Ay, maku-COVID eh. Oh. Pag na-COVID, wala na. Takot. Pangamba. Kayong mga nasa ospital, nawa ma-reach kayo o ma-reach kayo nitong tinig na ito. Huwag kayong matatakot kung sabihin man ng mga health workers, mga doctors, nurse, na kayo may COVID. Salita lang ng tao yan. Ang paniwalaan mo, ang Diyos ang gumawa sa katawan mo, ang Diyos ang may kontrol, kontrolado ng lahat, ng Diyos ang lahat ng bagay. Maging yung mga salita na yan. Huwag niyong paniniwalaan yan. I-claim nyo, ikaw ay pinagaling na. Sa latay ni Jesus, ikaw ay gumaling. Maniwala ka lang. Kailangan maniwala ka lang. Kasi pag hindi ka naniwala, lalo kang malulungkot sa oras na ito. Pag hindi ka naniniwala, matatakot ka. Dapat paniwalaan mo ay ang Diyos na lumalang sa iyo at sa akin. Upang sa ganon, aba, ay tayo pong lahat ay makaranas ng kapayapaan instead of trouble. So mga kaibigan, sa oras na ito po, ang sabi ng Joshua 24:15, sabi ni Joshua, ano man ang mangyari, ito talagang pospos din siya ng pangamba dahil napakarami ng kalaban na talagang dapat niyang malupig pero hindi niya kayang mag-isa. Ang sabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ano ba mangyari mga kaibigan? No matter what happen, lagi mong idideklara sa sarili mo, ikaw at ang sambahayan mo ay maglilingkod sa Diyos. Yan ang napakagandang maging attitude natin sa panahon ngayon. Ikaw may mananampalataya, anak ka ba ng Diyos sa sinasabi mo, ikaw ba'y naniniwala sa Diyos, dapat itong maging attitude natin. As for me and my house, we will serve the Lord. Yan ang dapat maging attitude natin sa ngayon. Sapagkat pag tumingin tayo sa national government, sa lokal na pamahalaan, kung saan-saan tayo aasa, wala ka nang aasahan. Ay ibig sabihin nun, bakit pinapahintulutan ng Diyos ang mga bagay na ito? Sapagkat gusto ng Diyos na ang tao'y manumbalik doon sa Diyos ng pag-asa. Upang sa ganon, ang mga tao ay manumbalik doon sa Diyos na may solusyon sa lahat ng ating mga dinaranas ngayon. Siya lamang po, tandaan po natin, ang buhay ng mga doktor, yan pong mga yan ay limitado rin, nagkakasakit din ng mga yan. Ang buhay ng mga matataasang posisyon, yan pong lahat ay takot din sa sakit. Ay paano ka aasa sa mga yan? No, yang mga yan ay puro limitado. Limitado ang galaw, limitado ang dunong, limitado ang kaisipan, limitado ang unawa, limitado ang help o ang tulong na nagagawa niyan. Doon po tayo pumunta sa hindi nalilimitahan Diyos. Ang kanyang pagmamahal ay walang ubos. Ang kanyang pagliligtas ay walang ubos. Ang kanyang paglingap ay walang ubos. Ang kanyang pagbabatawad kailan may hindi natatapos. At ang kanyang pagmamahal sa tao, makasalanan man o hindi po yun kumukupas. At doon po tayo pinanunumbalik sa ganong kanuwaan. Bakit may mga ganitong nangyayari? Sapagkat maraming tao ang hindi po naniniwala sa Diyos. Ang ibig ko sabihin, hindi po sumusunod sa salita ng Diyos. Iba yung naniniwala kang may Diyos kaysa doon sa sumusunod ka sa salita ng Diyos. Panahon na mga kaibigan, wala pong sinisino ang mga senaryo dito sa balat ng lupa. Ang pinakamaganda, anuman ang sitwasyon mo ngayon, matutunan mong manumbalik sa Diyos na may-ari sa iyo at sa akin, na may-ari ng daigdig na ito. Upang sa ganoon, tayo po ay mapailalim doon sa protection ng Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. As for me, in my house, we will serve you, Lord. Napakagandang awitin ni Joshua. Again, no one can separate us from the love of God. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Sino ka man, nasa banig ka man ng karamdaman, mahal ka ng Diyos. Sino ka man, nasa ngayon, parang hindi ka bagay sa Diyos, wala pong bagay sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos, yun ang usapan ngayon. Mahal ng Diyos ang Pilipinas. Mahal ng Diyos ang lahat ng bansa sa daigdig. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Ang kailangan lang natin, yun po'y paniwalaan natin. Ano po yung pagmamahal ng Diyos? Yun po ay kumukover yun sa lahat ng kasalanan. Yun po'y tumutunaw sa lahat ng karamdaman. Tumutunaw yun sa lahat ng takot. Lahat ng mga
na mga hindi magandang bagay, tunaw yan ang pagmamahal ng Diyos. At ang Diyos na yan at ang salita ay iisa. Kaya sa oras na ito, I challenge you right now, tanggapin mo ang kanyang salita. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Kristo. Sa pasimula pa nandiyan ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Nagkatawang tao ang salita, si Jesus yun. Ngayon, itong salitang ito na naririnig mo, gustong-gusto niyang tumira sa iyong puso. Gusto niyang maghari sa iyong isipan. Gusto niyang pagharian ka. At nang sa ganon, maranasan mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. May-ari ng buhay mo, may-ari ng buhay ko, may-ari ng langit at lupa. Sumunod ka kaibigan sa dasal na ito. Sabihin mo ito, Panginoong Jesucristo, Diyos ng langit at lupa, naniniwala po ako sa iyong salita. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan po kita. Mula ngayon, pagharian mo ang buhay ko, ang buo kong pagkatao. Salamat po at tinatanggap ko ang kapatawaran ng kasalanan. Tinatanggap ko rin po ang isang relasyon bilang anak ng Diyos. Salamat po, ako'y napabilang na sa pamilya ng Diyos mula ngayon. Salamat po at hayaan mo nga po mula sa araw na ito, ikaw na ang maging Hari, Diyos, Panginoon ng aking buhay. Ito po ang dalangin ko sa ngalan ni Jesus. Amen. Kung sumunod ka, beloved, doon sa panalangin yon, sinasabi ko sa iyo ang katotohanan, ikaw ay may karapatan na ngayon bilang isang anak ng Diyos. Magpatuloy ka na makinig ng salita ng Diyos. Anumang sabihin sa iyo ng iyong kapwa, ng kaibigan mo o loved ones, manatili kang makinig ng salita ng Diyos at pabayanan mong maghari sa buhay mo ang salita ng Diyos na siya mismo, at makikita mo ang gagandahan ng buhay. Kahit may kaguluhan, may kapayapaan ka, may kahirapan, ikaw ay nananatiling maayos ang pamumuhay. Hindi ka nawawalan, hindi ka nagugutom, sapagkat ang Diyos ang lumilingap, ang Diyos ang nagkukontrol, ang Diyos ang nag-iingat sa iyo. Father God, thank you so much for your word today. Holy Spirit, salamat sa anointing, salamat sa kapangyarihan. Bless all the viewers at lahat ng mga manunood po, Father. In the name of Jesus, kaming lahat ay kailangan sa iyo lang umasa. Kailangan sa iyo lang kami magkaroon ng banal na takot upang sa ganon, O Diyos, maranasan namin dito sa lupang magulo, dito sa daigdig na ito, ang kapayapaan. At hayaan mo nga po kaming lahat na mananampalataya, kaming lahat, O Diyos, na magkakaroon ng banal na takot pagsunod sa iyo. Malaganapan ang mundong ito ng kagaya namin na pinagaharian ng iyong salita. Father God, thank you. We claim all the victories right now. In Jesus' name we pray. Amen. And